Mga kabayan, breaking news. Pumasok na sa ika-6 na araw ang bakbakan sa Middle East. Sa ngayon nga ay mas pinapalawak na ng Iran ang kaguluhan sa iba pang mga bansa. Sa pagkakataong ito ay inatake ng Iran ang bansang Azerbaijan. Isang bansa na wala namang base militar ng Estados Unidos at isang bansa na ilang araw lamang ang nakalipas ay tinawag pa ang Islamic Republic bilang isang kaibigang bansa. Sinasabing ang mga drone attacks na ipinadala ng Iran ay tinarget pa ang isang elementary school habang may klase pa di umano ang mga estudyante. Lumalabas na habang papalapit ang posibilidad ng pagbagsak ng rehimen, tila nagiging mas agresibo ang Iran at umaatake na sa kahit kaninong bansa. Ilan sa mga bansa na inatake na ng Iran ay ang Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates. Nandyan din ang pag-atake sa Turkey, France, Greece, Italy, Netherlands, Spain, United Kingdom at sa bansang Cyprus. Dahil sa ganitong trajectory ng mga pangyayari, ang tanong ng marami, may posibilidad nga ba na umatake rin ang Iran sa Pilipinas? Ayon kasi sa narratives ng mga Duterte-aligned groups, ginagamit nila ang Iran War bilang political weapon laban sa Marcos administration at sinasabi ng mga kaalyado ni former President Rodrigo Duterte ang pangamba ng posibleng paglalangan ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran upang questionin ang seguridad ng bansa dahil sa ugnayan ng Maynila sa Washington. Sa pamamagitan ng paglalarawan sa Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA bilang pananagutan o isang panganib, inilalabas nila ang naratibo at ito nga ay nagiging labanan ng local politics kung saan sinasabi nila na makakaapekto sa Pilipinas ang digmaang nagaganap sa isang malayong rehiyon. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na uploads. Ngayon, nabanggit natin na bukod nga sa pag-atake sa Azerbaijan, maraming mga bansa na ang idinadamay ng Iran sa nagaganap na kaguluhan sa Middle East. Bukod pa rito, mayroon ding mga proxy forces ang Iran na sumasali sa digmaan sa utos ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC at umaatake sa iba pang mga bansa. Kabilang narito ang Hezbollah, Palestinian Islamic Jihad, Popular Mobilization Forces at iba pang grupong malapit na nakikipagtulungan sa IRGC. Lumawak na ng gusto ang digmaan na ito hanggang sa puntong tila inaatake na nga ng Iran ang kahit mga bansa na walang base militar ng Estados Unidos. Kamakailan lang ayon sa report ng US, inatake ng Iran ang Nakhchivan Airport, isang bahagi ng Azerbaijan na hiwalay sa pangunahing teritoryo nito ngunit nasa mismong border ng Iran at Azerbaijan. Ngunit hindi lamang sa mga airport na gaganap ang mga pag-atake ng Iran. Sinasabing inatake din ito ang isang elementary school sa pareho ding rehiyon. Mabuti na lamang at hindi direktang tumama ang mga drones sa gusali ng paaralan, ngunit bumagsak ito ng napakalapit sa elementary school, sapat para magdulot ng matinding takot sa mga nasa loob ng nasabing gusali. Ironically, noong mga nakaraang araw, bumisita ang Pangulo ng Azerbaijan sa embahada ng Iran upang magbigay ng pakikiramay sa pagkasawi ng Supreme Leader ng Iran. Bukod pa rito, sinabi pa nga ng Ministry of Foreign Affairs ng Azerbaijan sa publiko na hindi nila papayagan ang Estados Unidos o Israel na gamitin ang kanilang teritoryo upang umatake laban sa Iran na tinawag pa nga nilang isang kaibigang bansa. Sa kabila ng mga tensyon sa nakaraang araw, malinaw na sinabi ng Azerbaijan na kaibigan nila ang Iran. Ngunit naging kapalit nito ay ang pag-atake nga ng Iran sa mga paliparan at paaralan ng nasabing bansa. Kung titingnan mula sa mga lumabas na video footage, tila hindi naman ganoong kalaki ang pinsala sa airport. Ngunit ang tunay na layunin ng Iran ay hindi lamang physical damage. Ang tunay talaga nilang target ay ang world economy. Itong dahilan kung bakit nila inaatake ang mga airport kahit sa mga bansa na wala namang US bases. Mula nang sumiklab ang digmaan sa gitnang silangan, ang mga flight na dati ay dumadaan sa Iranian airspace ay napilitang dumaan sa Azerbaijan.
Mayroon itong humigit kumulang 170-mile corridor na ngayon nga ay ginagamit ng mga airlines upang ikonekta ang mga pasahero mula sa Asia patungong Europa at mula sa Europa patungo naman sa Asia. Ibig sabihin, ang Azerbaijan ang naging alternative route ng global aviation at isang napakahalagang bahagi ngayon para sa global air economy. Kaya ang layunin ngayon ng Iran ay hindi talunin ang military forces ng Estados Unidos. Unang-una dahil alam nilang napakahirap manalo laban sa Amerika. Lumalabas na ang layunin talaga ngayon ng Iran ay ang sirain ang pandaigdigang ekonomiya upang pilitin ang ibang mga bansa na pwersahin ng Estados Unidos na itigil na ang digmaan. Ito rin ang dahilan kung bakit inatake nila ang Dubai Airport na isa sa pinakaabalang paliparan sa mundo. Inatake rin nila ang mga airport ng Qatar. At ngayon, inaatake na rin nila ang airport ng Azerbaijan dahil ito nga naging alternative route ng pandaigdigang transportasyon. Ngunit maaaring ito rin ang pinakamalaking pagkakamali ng bansang Iran. Upang maunawaan kung bakit, balikan natin ang mapa ng mga ethnic group sa loob ng Islamic Republic. Sa hilagang silangang bahagi ng Iran ay makikita ang malaking populasyon ng ethnic group na Azeris. Ito ay isang minority sa loob ng Iran, ngunit may malalim na ugnayan sa Azerbaijan. Matagal nang may tensyon sa pagitan ng dalawang bansa na ito. Sa loob ng maraming taon, inaakusahan ng Azerbaijan ang Iran na hindi maayos ang pagtrato nito sa populasyon ng mga Azeris sa loob ng bansa na Iran. At maaaring magkaroon nga ito ng malaking epekto sa mga susunod na araw. Kamakailan lamang ang mga Azerbaijani na nakatira sa loob ng Iran ay humingi ng proteksyon mula sa Pangulo ng Azerbaijan dahil ayon nga sa kanila ay mabilis na lumalala ang tensyon at sitwasyon sa loob ng Islamic Republic. Sa pareho ding araw, inilagay sa combat alert ang mga tropa ng Azerbaijan. May mga ulat pa nga na pinabalik pa mula sa bakasyon ang ilang mga sundalo at kinansela rin ang kanilang mga leave. Isang senyales na inaasahan ng bansa ang isang seryosong sitwasyon. Hindi nga sila nagkamali dahil kinabukasan lang pagkatapos nito ay nagsimula na nga ang pag-atake ng Iran. Mabilis at matindi naman ang naging response ng Azerbaijan. Ayon sa Ministry of Defense, agad silang naghahanda ng mga hakbang na gagawin bilang tugon. Sa isang talumpati nga sa buong bansa, sinabi rin ng Pangulo ng Azerbaijan na hindi nila papayagan ang ganitong uri ng mga pag-atake. Hindi katulad ng ilang mga bansa sa Gulf region na nananatiling maingat at tahimik, ipinapakita ng Azerbaijan na hindi nila ito palalampasin. Pagkatapos nito, tila sinubukan naman ng Iran na umurong sa kanilang posisyon. Hindi sila humingi ng paumanhin ngunit sinabi nila na maaaring hindi sila ang may kagagawan sa naganap na pag-atake. Ayon sa Deputy Foreign Minister ng Iran, hindi umano patakaran ng kanilang bansa ang pag-atake sa mga kalapit na bansa, maliban na lamang kung may base militar ng Estados Unidos o Israel na ginagamit laban sa kanilang bansa. Pero maraming tao ang hindi naniniwala sa paliwanag na ito dahil marami sa mga bansang inaatake ng Iran ay wala namang base militar ng Amerika. Katulad ng Cyprus na walang US base, nandyan din ang Azerbaijan. Dahil dito, nahihirapan talaga ang Iran na magbigay ng malinaw na paliwanag kung bakit nila inaatake ang napakaraming mga bansa. Para sa maraming kritiko, ang tunay talaga na layunin ng Iran ay maghasik di umano ng takot, pumatay na maraming sibilyan at magdulot ng malaking pinsala sa pandaigdigang ekonomiya. Para itong isang uri ng collective punishment sa buong mundo dahil hindi pinapayagan ng US ang bansang Iran na magkaroon ng nuclear weapons. Hindi naman naniniwala ang Azerbaijan sa ganitong uri ng paliwanag. Agad na tumugon ang mga opisyales ng Azerbaijan at sinabi nilang bagamat sinasabi ng Iran na inirerespeto nila ang soberanya ng mga kalapit na bansa, malinaw na 4 na Iranian drones ang tumarget sa kanilang civilian infrastructures, kabilang narito ang airport at isang elementary school. Bukod dito mga kabayan, isa pang bansa ang nadamay sa pag-atake ng Islamic Republic. Ito nga ay ang bansang Georgia. Ayon sa mga lokal na otoridad sa Georgia, may naganap na drone attacks sa loob ng kanilang teritoryo.
at kinailangan nilang gamitin ang kanilang mga air defense systems upang subukang pabagsakin ang mga ito. Hindi rin ito masasabing isang basta pag-atake lamang. May isang mahalagang target ang Iran sa teritoryo na ito. Ito ay ang Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline. Ang pipeline na ito ay nagmumula sa Azerbaijan, dumadaan sa bansang Georgia at Turkey at nagtatapos sa Mediterranean Sea. Ito ang nagsusupply ng humigit kumulang 30% ng langis ng Israel. Kaya posible na ang tunay na layunin ng Iran ay putulin ang supply ng langis ng Israel. Sa halip na direktang umatake at makipagbakbakan sa kanilang kalaban, sinusubukan nilang targetin ang mga pinanggagalingan ng supply ng enerhiya nito. Sa ngayon mga kabayan ay hindi pa malinaw kung hanggang saan palalawakin ng Iran ang digmaan na ito. Ngunit sa kasalukuyan ay tila hindi gumagana ang marami sa kanilang mga estratehiya. Pag-usapan naman natin ang kumakalat na mga narrative sa Pilipinas tungkol sa sinasabi ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay mga kumakalat na pahayag online na maaari di manong targetin ng Iran ang Pilipinas bilang ganti sa mga aksyon ng United States sa Middle East. Ayon sa mga analyst, ginagamit ang naratibong ito upang ipakita na ang ugnayang pangdepensa ng Pilipinas sa Washington ay isang banta sa pambansang seguridad. Kumalat ng husto mga usap-usapan online hanggang sa napilitan nga ang Armed Forces of the Philippines o AFP na maglabas ng opisyal na pahayag upang ito ay pabulaanan. Kaya nga noong Martes, sinabi ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Francel Margaret Padilla na wala sa kasalukuyan ang anumang kapanipaniwala o direktang bansa sa teritoryo ng Pilipinas, sa mga Pilipino o sa mga dayuhang naninirahan sa ating bansa. Sinabi niya sa media na sinisiguro ng Armed Forces of the Philippines sa publiko na nananatiling matatag ang kalagayan ng pambansang seguridad. Hinihikayat din ito ang publiko na manatiling kalmado, maging mapagmatsyag laban sa maling impormasyon at umasa lamang sa mga verified information mula sa ating gobyerno. Ang kanyang pahayag ay kasunod ng mga naging post sa social media ni Davao City Congressman Paulo Duterte na anak ng dating Pangulo at ang pahayag ni dating COMELEC Commissioner na si Rowena Guanzon na nagsabi na maaaring madamay daw ang Pilipinas sa lumalawak na kaguluhan sa pagitan ng US at ng Iran. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na uploads, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royzy at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.